Good day everyone. Welcome back again to my channel at Simply Cool Vlog. Um, magkaroon lang bigyan ko lang ng reaction yung napanood ko sa balita last 4 days ago regarding sa ating mga kababayan na kapwa OFW ko rin dito sa Saudi Arabia. Regarding dun sa parang namumulot ng pagkain ba yun sa basurahan. Nakita ko yun sa isang news, sa isang TV channel sa Pilipinas at saka isang news online dito sa Saudi Arabia. Para bang hindi ako makapaniwala na yun ang nangyayari sa kanila, kasi syempre parang ang bigat sa loob na makita yung ganun na makita mo silang naghihirap na ganun para makakain lang namumulot sila ng pagkain doon sa basurahan, which is parang hindi katanggap-tanggap kasi alam mo yun, ang Pilipino kasi parang kilala na yan ng buong mundo bilang isa sa mga masipag na workers Alam niyo naman siguro yan na kahit sa ibang bansa, talagang ang Pilipino, hindi ko naman sa tinataas yung sariling bangko pero sa daming award na nakukuha ng mga overseas Filipino workers sa iba-ibang bansa, na isa sa mga pinakamasipag na workers. So yun ba, parang hindi katanggap-tanggap sa sarili ko na yun ang kahihinat na nila. Parang grabe yung naramdaman ko yung nakita ko yung news na yun. Siguro na rin ang masasabi ko lang dyan sa mga kapwa ko OFW, pag may naka-experience po kayo ng hindi maganda or something na medyo tagilid or minamaltrato or something na ganyan, meron po naman siguro po tayong paraan para gumawa ng mga hakbang para hindi lang tayo mapunta sa ganong pamamaraan. Unang-una po, bago po tayo siguro umalis sa bansang Pilipinas, siguro may mga number po tayong nakukuha or binibigay doon sa PIDOS. If in case na magkaroon po tayo ng problema sa ibang bansa, na sa pinupuntahan po nating bansa, meron po tayong mga hotline numbers sa ating mga Philippine embassies in its countries, at saka meron din po yung mga email address or yung mga important person na pwedeng kontakin. And aside from that, meron din po dito, lalo na dito sa Saudi Arabia, merong mga samahan ng mga Pilipino dito na ito'y isang NGO na tumutulong din po sa mga Pilipino na nangangailangan, lalo na sa panahon ngayon na sa hinaharap nating problema, which is itong pandemic na ito, na ang dami nang naapektuhan. So yun, siguro po sa mga kababayan ko po dito sa Saudi Arabia, pag nagkaroon po kayo ng problema, huwag po kayong makatubiling lumapit po sa ating Philippine Embassy dito pag nasa Riyadh po kayo. Meron din po silang office dyan sa Jeddah at sa Dammam. May mga satellite offices din po ang Philippine Embassy. Ayan po. So yun, parang eye-opener na rin po ito sa mga bagong applicants sa Pilipinas, na sana po ay maging mapanuri po tayo sa ating applyan at sa bansang pupuntahan po natin. Unang-una po, sabihin ko po sa inyo, hindi po ganun kadali ang magiging isang OFW. Siyempre, di ba, pag sinabi natin OFW, siyempre pag nasa Pilipinas pa tayo, pera. Malaking pera kasi OFW. Sa totoo lang po, depende po yun. Ako bilang isang OFW depende po yun sa trabaho niyo po, sa
sa profession nyo po na gagawin nyo or sa bansang pupuntahan nyo po. Magdedepende po yun. Kasi sa akin na lang, hindi naman po ako as being hinay na talagang malaking posisyon eh. Kumbaga parang ano lang, parang normal po siya, mga basic lang, kumbaga basic lang dito. Basic trabahador, kumbaga. Yun. So magdedepende po yun sa posisyon nyo, kung ano man yung kinikita nyo po. Tapos yun, bago po tayo mag-apply, dapat pag-isipan po talaga po natin mabuti yung pupuntahan nating lugar. Huwag po tayong padalos-dalos sa lahat ng ating mga desisyon. Magkonsulta po tayo, mag-inquire po tayo, or sa ngayon, di ba, mas prefer ng mga online ngayon. Siguro naman lahat ng tao marunong na magbuting-ting ng internet. So kung may time po kayo, pwede niyo pong i-search yung mga kumpanya na inyong ninanais na applyan. Kung ito ba ay isang legit na company or wala bang hindi magandang karanasan yung kanilang kumpanya, or maganda ba sila magtrato ng kanilang mga empleyado, at maganda rin po ba magpasahod. Kumbaga maganda yung track record, sa madaling salita. Yun ang hanapin nyo sa isang kumpanya. Hindi yung pag may nag-offer sa atin Pilipinas, malaki to or dollar something, kasi pag sinabing dollar, parang kakagat tayo agad-agad. Wag pong ganun. Maging mapanuri po tayo sa lahat ng applyan natin, at talagang titingnan po natin ang ating kung anong klaseng kumpanya yung papasukan at a-applyan po natin, at kung saang bansa po. Dito naman po sa Middle East, ang masasabi ko lang, ang daming, ito yata ang pinaka number 1 sa mga bansa na may pinakamaraming OFW, ang Middle East. Yan. Kasi unang-una, madaling makapasok po dito. Ang Middle East is madali pong mapasok. Hindi tulad po sa mga ibang bansa, usually sa mga first world countries, or sa mga developed countries, rather. Yan, sa mga developed countries. Yun ang yung mga term na ginagamit lang yan. Sa mga developed countries, mahirap po pasukin. Mahirap po silang pasukin kasi masyadong mataas yung standard yung mga hinahanap nila. Siguro may nakakapasok doon, swertihan na lang din po. Kaya karamihan sa mga new applicants, usually mga bagong OFW new applicants, dito talaga ang bagsak sa Middle East. Yan. So, pag sinabing Middle East po, is, sabihin ko lang sa inyo, mahirap po. Mahirap po sa Middle East. Hindi sa katulad sa Pinas na sabing, sige lang. Party doon, party dito, inom doon, inom dito. Hindi po dito ganon. May mga limitations po dito na naaayon sa kanilang pamamalakad at ng kanilang gobyerno. So, hindi po siya ganoon kadali. Pag nandito po kayo, matuto po tayong gumalang sa kanilang rules and regulation dito sa bansa ng Middle East. Kasi hindi po talaga siya katulad sa Pilipinas. Maraming adjustment po pag nandito po kayo sa Middle East. Hindi po siya ganoon kadali. Tulad sa akin, ang ginawa ko dito is bahay trabaho lang po. Ayan. At saka ito, yung pag-internet, yun lang yung libangan ko po dito yun. Kaya hindi siya ganoon kadali. Hindi po siya talaga ganoon kadali. Napakadaming adjustment ang iyong gagawin pag Middle East na bansa po kayo. So, next time po, sa mga new applicants na mga OFW na nagnanais mangibang bansa, lalo na dito sa Middle East, maging mapagmatyag po tayo, maging mapagpanuri po tayo sa mga a-applyan po natin. Huwag po tayong basta-bastang susugod lang po. Kasi kaakibat po yun ng iyong buhay po. Yun po yung i-ano niyo po sa isipan niyo. Kaakibat po yun ng magiging kinabukasan niyo po dito sa Middle East. At
Alam ko po na mahirap sa Pilipinas maghanap po ng trabaho. Mahirap kung sa mahirap po, pero kung na ano lang po kayo sa mga kaibigan nyo, or may nag-i-encourage lang sa'yo na sige, mag-abroad po tayo, diyan, punta po tayo ng ganyang bansa, ganung bansa. Pag-isipan po nating mabuti. Kasi, ayun nga po, hindi po natin alam kung anong klaseng merong employer po tayo dito. Hindi ko naman sinasabing masasama sila, but dahil sa mga nakikita po nating mga balita or sa mga reklamo nating naririnig, mostly sa Middle East po yun. May mga matitino naman po, may mga mababait din naman po, para sa Pilipinas lang din. Pero sa mga nakikita ko kasi, puro kasi mga negative yung mga lumalabas. So yun po, magiging ano lang po tayo, magiging aware lang po tayo sa ating mga pupuntahang bansa. At sana po ay magiging lesson na rin po yun sa mga Pilipino na nais mangibang bansa po. So yun lang po. Unang-una, sana yung mga kapwa nating OFW na nasa Riyadh ngayon, Saudi Arabia, sana maging okay na sila. Sana matulungan din po sila ng government natin. Kasi alam ko po naman na ginagawa ng best ng government natin para sila ay matulungan. At hindi naman po sila nagpabaya po sa kanilang mga OFW dito. Alam ko naman ginagawa din nila yung lahat ng makakaya nila para lang mabigyan sila ng tulong. Kaya lang siyempre may mga certain kasi sila, may mga certain rules pa kasing sinusunod, or may mga hinihintay pa, or meron pang dapat gawin or adjustment. Siyempre hindi naman po basta-basta susugod ng ganun lang. Siyempre may yan, may mga step by step yan. So yun po, sana maging okay lang sila at naway pagbabayan sila ng ating may kapal. Ayun po, God bless po sa inyong mga kabayan at sana'y malutas po yung problema na yan. At sana po ay makauwi po kayo ng maayos sa Pilipinas, na naway maging okay po kayo lahat, pati din yun yung pamilya niyo po. So God bless po sa ating lahat ng mga Pilipino or OFW dito ngayon sa entire Middle East dahil sa kinakarap nating problema ngayon. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo at sana may nakukuha po kayong idea sa pangingibang bansa po. So ito lang po. God bless and have a nice day.